Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magandang hapon na naman po ng talakayan ng inyong matutunghayan sa ating programang Radyo Natin Town Hall Meeting. Makakasama niyo po ako, Faith Salver Clamor, at syempre para samahan po tayong muli sa ating talakayan at kamustahan ngayong hapon. Makakasama natin ang ating mga radyo natin na local partners nationwide at ang ating natatanging bisita sa ating programa. Alam mo, ayon yung sinasabi ko, so ilang years na siya in service. Oh, ilang dekada. Mas malala, dekada. Baka correct na naman ako eh. Hindi. Actually, tama ka. Masakit lang ang katotohanan. Pero siya po ngayon ay kasalukuyang isa sa ating mga senators. She currently chairs 5 committees at the Senate, namely Social Justice, Welfare and Development, Cooperatives, Foreign Relations, Electoral Reforms and People's Participation, Urban Planning, Housing and Development. Iilan lamang yan sa kanyang mga proyekto at mga isinusulong upang matulungan po ang ating mga kababayang Pilipino. Welcome natin sa ating programang Radyo Natin Town Hall Meeting, Senator Amy Marcos. Ay, maraming salamat. Magandang hapon. Maayong hapon sa tanan, sa mga Binisaya. Kumusta na kamo? Maayong hapon. Naimbag nga maleb. Malem. Ayan, sa amin. Marunong na ako. Oo nga. Maraming Ilocano nagkakalat. Miski sa Zamboanga. Nagugulat ako kung bakit. Naimbag nga maleb sa lahat ng mga Ilocanong nakatutok sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi nagkalat nga daw, sabi na Senator, no? Isang magandang talakayan na naman, Sen. Pero babalikan natin because October, na-mention natin last episode na IP month. Correct. Tama. Sinabi mo. At lagi natin nakakalimutan. Andyan, nakatambay yung mga taga Maguindanao. Kagagaling ko lang dyan sa Maguindanao at Sultan Kudarat. Marami silang mga IP months. Ang bobongga nila, day. Talaga, mukha kang kulelat kasi lahat sila. Naku, ang mga colors, ang gaganda. Violet, emerald green. Tapos ang mga ginto. Wala kang masabi. Ang gaganda nila. Promise. Nakita ko nga sa Facebook page tapos sa mga social media pages mo, Sen, yung mga videos mo with the IP group, no? So, bilang isang senador, Sen, anong mga efforts mo to help our indigenous people? Actually, nung dati, committee ko rin yan nung 18th Congress, yung cultural communities. Dahil, galing akong Ilocos kung saan, ang dami-dami naming igurot, apayaw, yapayaw, tingyan, isneg, itneg, sangkatuta. Lahat ng tribal group ata Oo, ang dai-dai naming tribal group, hinggil sa Cordillera. Magkatabi kasi kami So, ang nakikita lang sa Ilocos, yung lowland, pero yung eastern sector, puro upland yun. Sa 23 na munisipyo, 10 ang kompleto serikado sa IP. At ginagalang natin ang kanilang kultura kasi kung isipin mo, sila yung orig na Pilipino. Sila talaga yung dati at sila yung lumaban at nagpakahirap laban sa mga dumating sa atin. Kaya't yung kanilang kultura, sa kabila ng nawawala na, kailangan mag-effort tayo na buhayin at tumulong sa kanila para tangkilikin. Nawawala na yung mga wika, yung magandang kaugalian, yung mga kasabihan, yun. Nakakatuwa sila. Plus, syempre, bongga ang mga tela, costume, at yung tattoo, ayan naman. Yung mga produkto nung ano nila, no? Yung mga sinauna, yung mga basket, lahat yan, nawawala na talaga, pati sculpture, ayun. Kaya naman po, Happy IP Month! Happy IP Month sa lahat! Sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga tribal group, Luzon, Visayas at Mindanao. And aside sa IP month, LGU month pa din. Oo and nga! Kwentuhan mo naman kami, Sen. Sabi nga, nag-start ka bilang kabataang barangay. Oo, nag-umpisa sa barangay. Saan ka nakarinig? Tapos, biglang naging governor. Oo nga, kaya ako siguro yung isa sa mga senador na galing sa lokal. Maraming nag-mayor o di kaya nag-governor. Dati-dati pa, matagal na matagal. Ako galing talaga sa lokal, diretso sa Senate. At yun nga, dala ko pa lahat ng hinagpis ng lokal. Hinagpis talaga. Talaga hinagpis paano parating lugi ang lokal. Ang dami-daming inuutos sa lokal, pero dun sa Mandanas ruling, inakala namin na madadagdagan yung aming pera. Pinaglaban namin bilang gobernador. Naku, nabawasan pa, pambihirang buhay yan. Tapos, ano ba tawag doon? Na-devolve, na-download, binigay sa lokal yung responsibilidad para sa edukasyon, para sa agrikultura, para sa medicine, at ang balita, pati edukasyon daw ipapasok. Naku, hindi kakayanin ng lokal yan. Dahil maliit pa rin ang kanilang share sa kinokolekta ng ating
ng ating pamahalaan. Maliit pa rin talaga ang tinatawag na NTA, dati IRA. Kaya pinaglalaban natin hanggang ngayon na yung kabuuhan na sinasaad ng Mandanas ruling ay maibigay sa LGU kasi nga ang dami-dami ng trabaho ng LGU at barangay. Kaya happy LGU man po sa Happy lahat ng LGU, mga kahit ngarag. nagtatrabaho para sa kanilang mga kababayan, no? Oo. Mga local government units officers natin. Hello po. Magandang hapon sa Iba ang inyong lokal, lahat. kinakatok ka all day long. Oo. 24/7. Lahat ng selebrasyon dapat nandun ka. Isa pa yun. Pero yung emergency, mayat-maya, pambira, at least Kasi sa sila ang Senado. pinakamalapit sa Yun na diba? nga, yung senador, di naman nila alam kung saan yung bahay ko. Oo. Wala naman luluwas sa Maynila para bulabugin ako. Samantalang pag lokal, nako, nasanay ako dyan. At kami naman nasa recess ngayon, ang Senado. Recess ang Senate and Congress. Ayan. Kaya So, naman. pero Tuloy-tuloy walang lang. recess sa local. Yes, at walang recess sa public service. Sinabi mo pa. Ayan ha. Isa pang sineselebrate natin na ngayong October ay yung Mental Health Awareness Ay, oo Month. nga, isa pa yan. Ayan ha. Dito nyo nalalaman yung mga awareness month. Kaya nga, na meron nangyayari palang sa aming ganon. programang Town Hall Meron Meeting. palang ganon, Alam mo sin kasi parang naging maalam na rin tayong mga Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas, actually sa buong mundo, no? Yes. When it comes to mental health awareness, which is very important. Dati kasi may stigma. Yeah. Parang yun, buang, lurong-lurong, Oo. atit. Di ba? Ang sasama ng salita, Oo. sira ulo, baliw, ganyan. Ang pangit talaga pag pinakinggan. Yung pala, natuklasan natin, at medyo natauhan tayo ng time ng COVID. Yeah. Kasi nakita natin yung mga kabataan, lalo, hindi makapagpasok, walang eskwela, hindi nakikita yung mga kalaro nila at kabarkada nila. Ayan, nadidepress, nagkakanervyos, Yeah. nagiging attention seeking, nagiging very anxious and malungkot. So, yan, biglang natauhan tayo. Bahagi rin pala ng kalusugan, yung utak at Importante. pananaw mo kasi hindi ka makapagtrabaho kahit papano. Yung anak ko nga nagulat sa Ilocos, si Governor Matt, kung bakit ayaw na mag-gov. Sabi niya na burnout daw siya. Hirap daw siya nung COVID. Totoo naman. Kasi kabadong-kabado si Gov noon, yung anak ko. Tawag ng tawag sa akin. Sabi ko, bakit ka ganyan? Sabi niya, unang-una wala tayong alam tungkol sa COVID, which is Yeah. true naman. And then, higit sa lahat, nanonood pala siya dun sa Italy noon, na bangkay-bangkay ang linalabas. Kasi, yung Italiano, pinakamatanda na populasyon sa buong Europa. Dahil nga sa Mediterranean ek-ek diet, Yeah. tapos sa panaylakad nila, yung buong Yung buhay nila, lifestyle nila talaga. very healthy. Eto na, ang pinakamatatandang Pilipino ay nasa Ilocos Norte, sa kakakain ng malunggay. Tapos yun nga, very outdoor ang aming buhay doon. Tapos hanggang kamatayan, nagsasaka. So, talagang nagtatrabaho. Kabadong-kabado nga si Gov nung time ng COVID na magkakaroon kami very high mortality rate dahil sa dami ng matatanda with comorbidities. Sa awa ng Diyos, hindi naman nangyari, pero siya naman ang na-burn out. Kaya sabi niya, okay, recess muna, break muna, ako'y magbabice Gov muna, tutulong lang ako. So yun, yung mental health na parang hindi daw niya madala buong buo yung kanyang kakayahan Yan. sa serbisyo. Tsaka mahalaga na may mga kagaya ni Senator na nanay, na mga... Ay, hindi ko naintindihan Diba? nung umpisa. Diba? Nagagalit Na ako. naiintindihan kasi ngayon Hindi, galit napakadami. ako. Sabi ko, ba't ganyan? Tapos sabi niya, wala pa akong 2 buwan. Matinding 2 bagyo ang dumapo. Pakatapos noon, wala pang 8 months ako. Andyan na, sunog na tayo sa COVID ng 3 taon halos. Ayun. Kaya pahingalaw muna at magbaback dancer muna daw siya. Ayan naman. Pero ang mahalaga doon, nagiging aware na ang mga Pilipino, no, na hindi dapat gawing, kumbaga, katatawanan, hindi Yes. question, because Sa we can... politika, oo, kahinaan yun. Sabi ko sa kanya, wag mo sasabihin, mga kalaban mo. Sasabihin na marupok ka, mahina ka. Oo. Tapos sabi niya, hindi bale na, kasi kinakailangan, intindihin yan. Malay mo, pag sinabi ko, may matulungan ako. Para yung ibang mga bata, dahil nga ang dami rin naming OFW, na yung mga magulang nasa abroad, yung mga bata nagiging marupok din, at nadidepress din, nalulungkot din. Wala namang kasing mapagsabihan, wala namang kausap, walang nagpapayo. Kaya mahalaga talaga na
maging maalam at maintindihan natin mga pinagdadaanan na may mga mental health Ay, problems. ang sabi, ang kababaihan daw very prone to depression. Yes, siguro dahil sa hormones din Kaya natin. yung hormones, kasi nagwawala pag nanganak, ano? Nanganak, nagkakaroon, di ba, Okay, nag-menstruation. Oo. So, mental health awareness month pa rin po. So, sana kung may mga kakilala kayong may pinagdadaan, check on them. That's very right. important. Oo. Just listen and provide some counseling and comfort, 'di ba? Kahit papaano, 'di ba? Yan po. So, sa pagpapatuloy ng ating talakayan ngayong hapon sa radyo natin Town Hall Meeting, kilalanin na natin, Senator, ang ating mga Yes. kasama mula po sa ating mga radyo natin nationwide partners. Makakasama natin representative mula po sa Negros Occidental, Zamboanga del Sur. Kasama natin sa ating programa ngayong hapon na ito mula po sa radyo natin Pagadian City, Zamboanga del Sur, Luwalhati, Waway, Belen. Ma'am, magandang hapon sa iyo. Hello po, magandang hapon, Senator. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yes, Waway, how are you? Kumusta na dyan sa Pagadian? Ayun. Okay naman po, nagkita tayo last time and you were here po. Correct. Oo nga, masaya dyan. Galing ka Oo. pala. Do you remember me? Oo, masaya Senator, dun eh. ito Andun siya eh. Yes, oo. Yeah, I was there. Makakasama din. Kasi yung may mga LGBT na nakaharap niyo po, I was there. Correct. While yung mga LGBT very active, nakakatuwa sila. Love ko talaga ng LGBT. Oo, matagal na akong baklang babae. So, ayan, makakasama din po natin mula po sa radyo natin Hinigaran, Negros Occidental, si Sir Andrew de la Peña. Sir, maayong hapon. Magandang hapon po, Ma'am Faith and Senator Amy. Kay Andrew Hinigaran, anak ko, Negros Occidental. Ikot ako ng ikot, ramdam ko, napuntahan ko na lahat yan. Hindi mo, Ayan. minsan sa sobrang dami mong nakikilala, hindi mo na rin maalala, Sen. Pero Correct. naalala mo na nakapunta ka sa lugar na yan. Parang si Miss Waway kanina, natandaan talaga na pinagkaguluhan ka ng mga LGBT. Ang saya eh. It was so much fun. Oo Yes. Kasama din po natin mula sa radyo natin City Maguindanao, si Sir Abdul PB Hawaril. Sir, magandang hapon sa inyo. Assalamualaikum, ang kapayapaan ay suma sa inyo. Magandang hapon, PB. Kumusta? Na-meet ko na rin yan. Pumunta rin ako dyan sa Cotabato City, Maguindanao. Kumusta? Ayan. So, Maraming lugar kasi na yung radyo natin ang tanging iisang umaabot doon. Kaya, totoo po. kaya Oo. top-rated station and only station. Yes, Sabay sabi nga ganun eh. namin, Senator, radyo natin is number 1 because we are the only one. Ay, Dahil ko! sa dinami-dami ng mga stasyon, kami lang po ang nakakaabot sa mga pinakamalalayong lugar, no? At sana Correct. nga po, makatulong itong programa namin para marinig natin. Tama. Diba, Senator? Ang mga Kasi hindi na naririnig sa kalayuan. Kawawa naman. Ano ba yan? yan talaga ang pinaka-purpose nitong ating programa kasama si Senator Amy Marcos. So simulan natin sa ng ating tanungan. Ngayong hapon na ito, magsisimula tayo mula po sa Negros Occidental, Zamboanga del Sur. Or magsisimula tayo sa Hinigaran Occidental. Ayan, sa radyo natin Hinigaran, Negros Occidental, makakasama natin si Sir Andrew de la Peña. Magandang hapon po, Ma'am Faith and Senator Amy from Negros Occidental po. Yung aking katanungan po kamakailan lamang po ay merong naganap na blackout kung saan apektado po yung bayan ng Ibi Magalona, Manapla at lungsod po ng Victoria City. Nagkaroon din po ng power outage dahil sa malfunction ang power transformer ng Nuneco. Ano ba dapat ang contingency plan natin para sa mga ganitong sitwasyon? At ang pinaka-importante, ano ba ang long-term na solusyon natin o solusyon ninyo para matulungan ang power crisis sa ibang parte ng bansa, lalo na po dito sa Negros? Oo, tama yan. Marami talagang problema sa power. Pero, hoy, gising, Nuneco. Ano ba kayo? Talaga naman maraming problema ang Nuneco. Ang balita, luging-lugi. Kulang na kulang sa pera. Kaya, matagal nang nalulugi yan. At yan ang lagi nilang dahilan. Wala silang mabili na sariling transformer. Pambihira, 1 taon mahigit. Hiniram lang pala yung kanilang transformer dyan sa Seneco. Naku, hiraman ng transformer na mga bulok lahat. Nako po. Pero hindi ko naman maintindihan, hoy gising Nea, magsindi na kayo ng ilaw sa Hinigaran, maawat mahabag. Kasi maliban dito, isipin mo, 1 year na sila humiram ng transformer. Wala silang sariling umaandar. Pagkatapos
araw sila na walang power. Mhm. Pagkatapos humiram na naman, buti nagpahiram yung Victoria City. Hiraman ang hiraman, obvious ba na kailangan nila ng bago ng sarili. So yun, hoy, gising sa NEA, may pera naman kayo. Nako, asikasuhin ninyo yung Noneco na yan at magkaroon na sila ng sariling transformer. Hindi po pwede na basta ganyan-ganyan na lang. Dahil ako yung chairman doon sa co-op, sakop din namin yung electric co-op, matagal nang may problema yan. Bakit hindi inaaksyonan ng NEA? Mr. Nani, kalampagin po natin si Nani Almeda. Sa Noneco naman, kalampagin natin ang iba't ibang mga bossing dyan at galit na si Mayor Malacon sa EB Magalona, sa Manapla, sa Victoria City. I think a long-term plan is in order na bumili na ng transformer once and for all. Hindi na pwede itong hiraman at ang NEA naman, 1 year naghiram, 5 araw walang kuryente. Hindi pa ba ninyo napapansin na may problema? Aray ko po, maawat mahabag sa Negros Occidental. Ayan, at importante ang kuryente, no? So Oo again, naman. sabi nga ni Senator, gising po sa lahat ng mga Gising at namumuno. magsindi na, pwede ba? At isa pang option, kung talagang masyadong malalayo, kasi medyo dulo ng isla, sabihin natin na meron rin tayong mga micro-renewables ngayon, itong mga solar power, pwede nang tigmaliliit, pati wind, pati hydro, ano? Pwede nang maliliit yan hindi na kailangan yung malakihan katulad sa Ilocos. So, pwede naman siguro maglagay ng solar panels kung may backup man lang. Yes. Hindi naman nagkulang yung araw at init dito sa Pilipinas. So, doon na tayo. Yes, kasi kawawa ang mga kababayan nila dyan. Isipin mo, ilang bayan niya nawalan ng kuryente for so long, tapos hiram-hiram lang pala higit ng 1 taon. Di tama yun. Ayan. So again, sana po ay masolusyonan na yung problema na yan dyan po sa Hinigaran, Negros Occidental. Maraming salamat, Sir Andrew de la Peña. Okay, mabisita nga yan. Nako. Ayan, susunod na bibisitahin ni Sen. Abangan. Inspeksyonin niya. Abangan, mga taga-Hinigaran Occidental, Negros Occidental. Susunod po nating makakausap or magtatanong sa ating Radyo Natin Town Hall meeting mula po sa Radyo Natin Pagadian City, Zamboanga del Sur. Kasama natin, Ms. Luwalhati Waway Belen. Ma'am Waway, magandang hapon. Magandang hapon ho ulit. Magandang hapon ho, Madam Senator. Dito sa Zamboanga del Sur, although tapos na yung panahon ng El Nino, patuloy pa rin po yung problema naman namin dito, tubig sa Zamboanga del Sur. So, kaya yung pati turismo po namin, apektado na dahil sa water shortage. So, paano po matutulungan nyo yung aming lugar dito sa problema namin sa tubig? Yes, eto malaking problema talaga at matagal ko nang sinasabi. Nagbibilang kasi kami ng ilan yung ahensya ng gobyerno nakatutok sa tubig. Hindi naman nagkulang, nagsobra, pambihira. Walang tubig, pero sobra-sobra yung ahensya. Tama ba yun? Nako, ang dae-dae. Merong flood control nasa DPWH. Yung DA may water management. Yung DENR may river management. Sang katutak na ahensya? May LUWA, may NILAG, may MWSS, may National Water Resources ECEC. Sang katutak yan, binilang ko, nasa 40 yata. So, unang-una, dapat pagkaisahin niya para meron tayong Department of Water or Water Authority na namumuno sa lahat. Kasi alam naman natin, nagka-problema yan na localized. Mas lalo nagka-loko-loko. Ngayon, malubhang-malubha na yung krisis sa tubig. Sa pandaigdig ang problema na yan, water crisis. So, eto nga, ang unang-una yung potable water, yung source ng inumin ng tao. Kasi yun nga, nabanggit ni Waway, itong tubig nga sa turismo. Paano naman yung mga turista? So, importante yung potable sources. I-safeguard muna natin. Ikalawa, ang Zamboanga del Sur, isa sa blockbuster sana sa agrikultura, pero walang maayos na irigasyon. So, isa pa yan. Sana maraming produkto dyan, napakaganda ng lupain, napakadaming pala isdaan sana, pero nagtutuyuan. Kaya dapat tutukan natin ang ating
irigasyon. Isa pang problema yan. And mag-maintain na siguro tayo ng mga maraming SWIP, yung tinatawag na small water impounding, mga SFR, mga kanal. Kailangan i-maintain natin yan. Damihan natin at kapag nahukay na, ayusin natin kasi minsan pag nahukay na isang tag-ulan lang, panandalian lang, wasak na naman. Wag. Pangalagaan natin, lagyan natin ng tilapia, ng magagandang isda. Magaling naman sila sa sambo dyan. Sa katutak na dulag. Anong tawag doon? Yung ating mga danggit, mga kung ano-anong masasarap na isda. Kayang-kaya nila yan. Mag-inland fisheries rin tayo. Sabay livelihood, sabay may supply ng tubig doon sa mga imbakan ng tubig. At mahalaga dyan, Sen, na-address yung mga ganitong klaseng issue, no? Na Oo. from kuryente to tubig. Basic naman. Pambihira. Pag wala yung kuryente at tubig, paano na lang tayo? Totoo. Apektado ang Apaka-basic lahat. na mga problema natin sa totoo lang. Ayan. Maraming salamat, Bye-bye, Ma'am Waway. Waway. See you soon with Bye. Gob. Thank you po. And See you Kong. Alam mo, nakita ko yung Kong nila, dalawa yung Kong nila mag-ina, nakakaaliw, mukha silang debutant. Pareho sila, hindi ko alam kung sino yung nanay, sino yung anak. Ang cute nila talaga, Diyos ko. Ayan, Si magandang Divine. hapon po sa lahat ng mga nakikinig sa atin from Zamboanga del Sur. At mula sa Zamboanga del Sur, lilipad naman kami ni Sen. Lilipad ang aming team sa Di naman tayo aswang, ba't Oo. palipad-lipad? Hindi, sasakay tayo ng aeroplano. Ikaw Pero talaga? hindi. Actually, malapit lang to, Sen, Cotabato City, Maguindanao ang ating susunod na... Malapit sa Maynila, Hindi, malapit malapit dito. sa Zamboanga del Sur. Akala ko malapit dito sa inyo. Galing kasi tayo sa Zamboanga del Sur, Oo. Ayan. Oo, Yan nasa talaga ang Mindanao pa nagagawa rin. ng radyo natin, di ba? Palipad-lipad. Palipad-lipad. Ayan, radyo natin, Cotabato City, Maguindanao. Kasama naman po natin ngayong hapon si Sir Abdul PB Hawaril. Sir, magandang hapon po sa inyo. Hello, Ma'am PB. Ayan, nakapunta na rin ako dyan sa Maguindanao. Nakakatuwa. Ang bongga-bongga ni Governor Mariam. Ayan. Magandang hapon, Governor. Magandang hapon kay Gov, ang beautiful governor natin. Na close coordination ako lagi dyan sa Maguindanao kasi abalang-abala tayo. Marami kasing nangyari sa probinsya ng Maguindanao. Unang-una, biniyak, di ba? May North and South ngayon. Dalawa yung kanyang gobernador. Abala kami dyan dahil ako rin, ayan o, sa dinami-dami ng committee ko, ako rin yung chairman ng electoral reform. At biniyak yung probinsyang yan Kaya Yes. maraming bago. Medyo kinakailangan tulungan talaga sa paghahati. Kaya binagyo din, napunta ako nung 2022, namigay kami sa Cotabato, sa Buluan, tapos sa Sultan Kudarat, pati educational assistance doon sa mga kabataan doon. Kasi yung gustong-gusto ng tatay ko noon, talagang yung ating Mindanao hindi mahuhuli sa edukasyon. Kasi yun talaga ang pathway to progress sa kaunlaran, ika nga. At isa pa ngayon, ang malaking problema nila, magkakaroon ng first BARM election. Ayan. Ako na naman ang chairman doon. Sabi mo nga, next year yan. Oo nga. So next year, there's the first historic BARM election. So abalang-abala rin tayo dyan kasi yung peace and order Yes. ang issue. Kasi maraming problema, parating tinatakot tayo na magwawala na naman, magbobombahan na naman. Wag naman tayong matakot, pero at the same time, siguraduhin natin na safe lahat ang boboto at makaboto ng malaya ang lahat. Yun talaga. Ayan. So, In the meantime, nananawagan rin ako sa Maguindanao at sa lahat ng BARM, pwede ba sumali kayo sa contest ko, yung Young Creatives Challenge, yung tungkol sa songwriting, screenwriting, graphic novel animation, dahil gusto ko may manalong Muslim. Maiba naman yung tunog ng kanta, maiba marinig yung natin yung kwento. kultura nila. At saka yung kwento nila kakaiba kasi dumaan sila ng napakaraming taon ng digmaan, ng hirap, at ibang-iba yung buhay doon. Gusto natin marinig. Ayan. So, pakinggan natin ang tanong ni Sir PB mula po sa Maguindanao. Meron po ba kayong mga proyektong nailaan dito sa Maguindanao? Ano-ano po ang mga iyon? Oo naman, eto nga, yung sinasabi ko nga, yung mga AIX laging tulong tuwing may bagyo at 2022, nandyan na ako, 2021, nagpadala rin kami. And then yun nga, yung creatives na pinupush ko nga yung mga eskwelahan doon.
And higit sa lahat, yung informal ad hoc task force namin tungkol sa election. Kasi nagagambala ako na baka magkagulo, ayaw natin na hindi makaboto, all these issues na gusto natin tulungan. At the same time, panahon ng budget ngayon. Yes. So, kailangan natin ibuo yung bagong probinsya. 2 bagong probinsya ng Maguindanao, Norte at Sur. Kailangan buong-buo yan. Ayan. So again, pagdasal natin yung success ng BARM election next year at alam ko isasisen talaga sa magiging aligaga at talagang tututok sa sabay dasal. Yes, Sabay importante. dasal. Inshallah na talagang Yes. tahimik at mapayapa. At wala naman tayong gustong hangarin kundi kapayapaan. Hindi Tama. lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Again, maraming salamat sa ating mga radyo natin nationwide partners na nakasama natin ngayong hapon sa radyo natin town hall meeting. Si Sir Andrew de la Peña ng Hiligaran Waway, Negros Occidental. and PB. Ayan, si Miss Waway ng Pagadian at si Sir Abdul PB Hawaril ng Cotabato City, Maguindanao. Maraming salamat po sa inyong oras at mga katanungan at pag-update sa ating mga kababayan. Oo, sa mabuti yan, naririnig natin. Ayun. At yun naman ang importante, Senator, 'di ba? Kaya talagang nagbibigay tayo ng oras, especially ikaw, no, na marinig itong mga hinaing, mga problema at mga nangyayari sa ating mga probinsya. Yes, wala namang hinihingi na lampas. Napaka-basic nga ng problema natin, kaya tulungan na natin ang ating mamamayan. At sa inyong lahat, happy weekend. Friday pala, no? Friday at lagi ng nakakasanayan ng ating mga listeners dito sa radyo natin nationwide na talagang tutukan ang radyo natin town hall bago matapos ang kanilang Friday afternoon. Oo nga. At tumawag kayo sa ating mga interviewers, ang ating mga iba't ibang radyo natin na stations. Tumawag kayo pag meron kayong mga concerns para marinig rin namin kayo. Ayan. So again, iniimbitahan natin yung mga kababayan natin na may mga radyo natin nationwide stations sa inyong mga lugar. Sabi nga ng Senator, pwede kayong pumunta doon, dumulog kayo, 'di ba? Para marinig natin. At sabi nga ng Senator, sa abot ng kanyang makakaya, 'di ba? Talagang tutulong at kakalampag sa mga dapat gisingin. Correct. Oo, bulabugin na natin yan. Hindi lang Maynila ang importante, kundi yung kasulok-sulukan ng ating kapulungan. Ayan, mahalaga po talaga yan na narinig natin yung ating mga kababayan. No? And again, happy LGU month. Yes, IP month, Co-op month, Mental Health month. Happy sa lahat. Walang iwanan hanggang sa kaduluduluhan. Ayan, at ngayong Friday, Senator, bago tayo mag-weekend, mga huling paalala bago tayo magtapos sa ating talakayan ngayong hapon. Nako, stay safe and stay cool. Ayan naman, talaga naman ang ating kalusugan. Di natin ma-spelling ang panahon. Ang dami nagkakasakit. Yes. Punong-puno yung mga ospital. Iba't ibang sakit. May sakit ng tiyan, may sinisipon, ang daming pneumonia. Mag-ingat sa QC. Pumutok ang monkeypox. Yeah. Kaya ingat po. Ingat sa lahat. Ayan, maraming salamat, Senator. At lagi nga niyang paalala sa mga nakikinig sa atin, no? Ang daming problema, ang daming Ano man health ang service. problema, oo, may solusyon, may solusyon. Pero ang totoo, tayong sabay-sabay, ang tunay na solusyon. Ayan, tayong sabay-sabay ang tunay na solusyon. Yan po ang laging paalala ni Senator Amy Marcos na kasama natin sa ating programang radyo natin Town Hall Meeting. Kasama din po ako, Faith Salaver Clamor. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo natin Town Hall Meet on Radyo natin Nationwide.